Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 321. Binuksan ni Anastasia ang kanyang aparador, at sa tabi ng maayos na suit ay isang hilera ng mga damit. Siya ay bihirang magsuot ng mga damit, ngunit ang dakot na mayroon siya ay tiyak na may kakayahang magnakaw ng palabas. Sa huli, pumili siya ng masikip at mahabang manggas na kulay abong polka dot na damit na may hugis na angkop sa baywang at isang magandang gulong-gulong na lelayan na nagpatingkad sa kanyang Kat-Anji tanging figure ng katawan. Mula nang magkaroon ng kanyang anak, matagal na siyang hindi nagsusuot ng ganito dahil ang kanyang pang-araw-araw na suot ay halos mga t-shirt at maong. Bandang 6 p.m., dumating na ang buong staff mula sa Department of Design at lahat sila ay bihis na bihis para sa party. Ang mga kababaihan, sa partikular, ay nagpapaligsahan para sa limelight upang ipagmalaki ang kanilang kagandahan, at si Alice ay walang pagbubukod. Bagamat si Aliona ang magiging sentro ng atensyon sa party, maaaring magkaroon din sila ng pagkakataon na makita ni Elliot. Ang pang-araw-araw na kasuotan sa opisina ay hindi na nilalarangan ng digmaan. Sa kabaligtaran, ngayong gabi ay ang perpektong oras upang ipakita ang ibang bahagi ng kanilang sarili. Si Aliona ang unang dumating at ang kanyang hitsura ay partikular na kapansin-pansin. Makikilala kaagad ng mga pamilyar sa mga internasyonal na uso sa fashion na ang sequin pearl dress na suot niya ay ang pinakabagong fashion ng Chanel show. Bukod doon, napansin din ng mga tao ang branded na wristwatch at ang kwintas na suot niya. Walang duda na si Aliona ang bida sa palabas. Aliona, ang ganda ng relo mo. Ito ay dapat na labis na labis. May nagtangkang manligaw kay Aliona. Not really, sagot ni Aliona na may malumanay na ngiti nang umupo siya sa kanyang upuan at ang bakanteng upuan sa tabi niya ay dapat nakalaan kay Elliot. Ang mga taong alam na ang presyo, tulad ni Alice, ay hindi na kailangang magtanong dahil ang wristwatch na ito ay isang limitadong edisyon, at kakaunti lang ang available sa bansa. Halatang-halata na galing sa mayamang pamilya si Aliona, at ang pakay niya sa pagpasok sa kumpanya ay hindi para makipagkompetensya sa kanya kundi para makakuha ng mayamang asawang tulad ni Elliot. Ano bang alam nyo guys? This is a limited edition and it is not available for the general public, sabi ni Alice, na nagnanais na makakuha ng magandang impresyon sa harap ni Aliona. Walang sinabi si Aliona kundi ngumiti nang umayos sa kanya ang pambabala ni Alice. Pinalaki siya ni Riley ng may labis na karangyan, kaya lahat ng pagkain na kanyang kinain at ang mga damit na kanyang isinuot ay dapat na pinakamaganda. www. At upang gantihan ang kanyang ninong, dapat niyang ibagsak ang Presgrave Group sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Elliot. Sa sandaling ito, dumating na si Anastasia sa pasukan at napunta sa kanya ang atensyon ng mga tao. Nang makita niyang kumakaway si Felicia sa kanya, natural itong naglakad papunta kay Felicia at umupo sa tabi niya. Anong pagkakataon, ang upuan ni Anastasia ay eksaktong kabaligtaran ng upuan ni Aliona. Hi, Anastasia, nakarating ka na rin sa wakas, magalang na bati ni Aliona. Late ako, sorry about that, paumanhin ni Anastasia sa lahat ng tao sa kwarto. Sa ilalim ng mga ilaw, mahina niyang hinaplos ang kanyang buhok na nakapatong sa kanyang dibdib at ang paggalaw na iyon ay nagmula sa isang amorous na kapaligiran na nagpasindek sa kanila saglit. Kahit na tila nakakaawa si Anastasia pagkatapos na iwanan ni Elliot, walang duda na maaari siyang magpakasal sa lila sa kanyang napakarilag na mukha. Sanay na ang lahat sa paraan ng pananamit niya sa lugar ng trabaho, kaya hindi nila inaasahan na magiging kasing kaakit-akit siya bilang isang nakasisilaw na brilyante pagkatapos niyang magbihis. Sa sandaling iyon, bumilis ang tibok ng puso ni Aliona dahil binigyan siya ni Anastasia ng matinding krisis ngayong gabi. Ang katotohanang naririto si Anastasia ay malamang na makakasira sa presensya ni Aliona, na nakapipinsala sa kanyang plano. Excuse me, I will be back in a moment, sabi ni Anastasia kay Felicia at naglakad patungo sa restroom. Nang makita iyon, nagbago ang ekspresyon ni Aliona. Pagkatapos, tumayo siya at tumungo na rin sa banyo. Bahagyang nagulat si Anastasia nang makita niya ang figure ni Aliona sa salamin habang naghuhugas ng kamay sa banyo.
Itinaas ni Aliona ang kanyang ulo at sinukli ang kanyang mahabang buhok gamit ang kanyang mga daliri para ipakita ang kanyang balingkinitang pulso gamit ang branded na wristwatch. Pagkatapos, mamuka ang kanyang mapupulang labi habang sinabing, Anastasia, dahil sa mabuting kalooban, sa palagay ko mas mabuting umalis ka sa party. Sa sandaling iyon, tumigil ang paghuhugas ng kamay ni Anastasia. Itinaas niya ang ulo para sulyapan si Aliona mula sa salamin at ang kanilang mga mata ay nagtama sa isa't isa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Anastasia ang puot na nagmumula kay Aliona. Miss Dora, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Anastasia habang nakapikit ang mga mata. Nag-cross arm si Aliona at humarap kay Anastasia. Nakakatakot ang titig niya. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Magkakaroon ng maraming mapagmahal na pakikipag-ugnayan sa pagitan ko at ni Pangulong Presgrave ngayong gabi. Natatakot ako na hindi mo ito kakayanin, pagyayabang niya. Kabanata 322. Upang itaboy si Anastasia, hindi naisip ni Aliona na ibunyag ang kanyang madilim na bahagi dahil siya ay pinagbantaan ng kagandahan ni Anastasia. Huminto si Anastasia ng ilang segundo bago matuklasan na may dark side itong tila sweet at hindi nakakapinsalang babae. Maaari kayong dalawa na magsipagpikitan ng inyong pagmamahal. Hindi ito makakaapekto sa akin. Matikas niyang hinaplos ang mahaba niyang buhok sa salamin at balak niyang umalis. Nang mapagtanto ni Aliona na tumanggi si Anastasia na umalis sa party, inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang pulso ni Anastasia. Pinaikit ni Aliona ang kanyang mga mata at nagbabala, Anastasia Tillman. Sana makaalis ka na para hindi mo ako maistorbo ni Elliot. Iyon mismo ay isa ng banta. Ilang beses na kumurap ang mga mata ni Anastasia at biglang kumawala sa mga kamay ni Aliona. Huwag kang mag-alala, hindi ko iistorbahin kayong dalawa, sabi niya. Sa akin lang ngayon ang mga mata ni Elliot. Bakit kailangan mong nandito at magpakatanga? Ang daming nanonood. Lalong tumindi ang pangungutya sa mga mata ni Aliona dahil palagi siyang nakakaramdam ng mali siya kay Anastasia at ngayon, hindi na kailangan pang itago ang mga ito. Tama ang lumang kasabihan. Huwag husgahan ang isang libro sa pabalat nito. Natutunan ko ang aking aralin dito. Miss Dora, kulang ka ba sa tiwala sa sarili? Natatakot ka ba na nakawin ko ang puso ni Elliot? Napangisi si Anastasia. Gusto niyang maintindihan ni Aliona na hindi siya pushover. Dahil napakawalandiya mo at pinilit mong manatili sa aking welcome party, masasabi ko lang na makapal ang balat mo. Ngumisi si Aliona, balak siyang guluhin. Walang imek si Anastasia. Walang hiya. Makapal na balat. Ako. Ang halaga ng hapunan na ito ay nasa ilalim ng mga gastos ng kagawaran ng disenyo, at bilang miyembro ng nasabing departamento, may karapatan akong matamasa ang benepisyong ito, sagot ni Anastasia habang naka-arko ang kanyang kilay. Pagkatapos, tinulak niya ang pinto at lumabas ng banyo. Pagkaalis ni Anastasia, napakagatlabi si Aliona sa inis dahil hindi niya akalain na walang tanga si Anastasia. Pagkabalik ni Anastasia sa kanyang upuan ay nagkunwari siyang walang nangyari. Nakatanggap lang ako ng tawag mula kay President Presgrave. He wants us to proceed with the dinner first, bulong ni Felicia kay Anastasia. Nang marinig iyon, natigilan sandali si Anastasia. So, hindi siya magpapakita. Maya-maya pa ay bumalik na rin si Aliona sa kanyang upuan. Nakalok ang kanyang mga mata kay Anastasia at tila may hindi nakikitang digmaan na nagaganap sa kapaligiran. Dahil inilantad ni Aliona ang kanyang tunay na pagkatao, hindi na kailangan ng pekeng pagiging magalang kay Anastasia. Alam ba ni Elliot ang hidden side ni Aliona? Napaisip si Anastasia sa sarili. Anyway, hindi iyon isang bagay na dapat niyang alalahanin. Nasa kanya na ang desisyon kung anong klaseng babae ang papakasalan niya. Sa sandaling iyon, inihain ang pagkain. Dahil hindi pa dumarating si Pangulong Presgrave, tatanggapin ko si Aliona sa ngalan ng ating kagawaran ng disenyo. Cheers sa lahat! Sabi ni Felicia habang tumatayo at hawak ang tasa niya. Sinundan ni Anastasia ang pangunguna ni Felicia at hinawakan ang kanyang tasa habang sinusulyapan niya si Aliona, na hindi itinago ang kanyang tingin. Ang mahabang mesa na kinalalagyan ng mahigit 20 tao ay punong-puno ng mga ulam at panghimagas habang ang lahat ay nagsimulang kumain. Habang kumakain ang lahat, binigyan ni Aliona ng masamang tingin si Anastasia at kinuha ang kanyang telepono para i-dial ang numero ni Elliot.
Nang sumagot ang kabilang dulo, tinanong niya sa isang sadyang mapagmahal na tono, bakit hindi ka pa dumarating, Elliot? Hinihintay ka naming lahat. Naririnig ni Anastasia, na nakaupo sa tapat ni Aliona, ang lahat ng sinabi niya sa telepono. Matapos niyang marinig ang pag-uusap sa telepono, hindi niya maiwasang abutin ang kanyang wine glass at humigop ng 2 lagok. Huwag kang uminom ng marami. Tumagilid si Felicia at pinaalalahanan siya sa tenga. Noon lang namalaya ni Anastasia na halos naubos na niya ang buong baso ng alak. Tumingin siya kay Felicia at nagpapasalamat na tumango. Makalipas ang 10 minuto, ang boses ng pagbati ng waiter ay nakakuha ng atensyon ng lahat sa main entrance. Huli si Elliot, ngunit walang nagsalita. Sa ilalim ng mga ilaw, kitang-kita nila na maayos itong nakasuot ng itim na sando na may suit na pantalon at matikas itong naglakad patungo sa kanilang mesa. Ang mga ilaw ay naglagay ng isang madilim na lilam sa kanyang katawan, na ginawa siyang mas malamig at walang pakialam. Paumanhin sa paghihintay sa lahat, paghingi ng paumanhin ni Elliot. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid at nakita ang bakanteng upuan sa tabi ni Aliona, kaya dir-diretso siyang naglakad papunta sa upuan. Gayunpaman, nang mapansin niyang si Anastasia ay nakaupo sa tapat ng mesa, ang malalim niyang mga mata ay kumislap ng ilang segundo ng pagkalito. Siya ay nakakagulat na kaakit-akit at mapagmahal ngayong gabi. Nagbihis ba siya ng espesyal? Isang malabong ngiti ang sumilay sa mga mata ni Elliot na para bang nakikita niya ang intensyon nitong magbihis ng maganda. Kabanata 323. Ang mahahabang kandado ni Anastasia ay naalis sa isang tabi habang nakatitig ito sa mga mata nito sa karagatan. Ang kanyang mga mata ay tila may mga bituin sa mga ito habang sinasalamin nila ang liwanag sa silid. Para rin siyang pulang rosas na umusbong mula sa kama ng nyebe sa kabila ng pagiging matinik niya, isa siyang dilag na hindi kayang labanan ng sinuman. Nagsimulang mag-iba ang mood ni Elliot dahil ramdam niya kung gaano kalakas ang selos nito. Huli ka, Elliot. Ang parusa mo ay uminom ng isang baso. Agad na dinala ni Aliona ang isang baso ng red wine sa kanyang harapan, at ngumiti ito ng matamis habang nakatukod ang kanyang baba sa kanyang mga kamay. Tama iyan. President Presgrave, kailangan mong ipakita sa amin. Pinapaypayan din ni Alice ang apoy. Walang sabi-sabi, dinampot niya ang baso ng alak at matikas na ininom ang laman nito sa isang lagok. Ang liwanag ay sumisinag sa mga botones ng kanyang French cuff shirt habang ang maitim na gemstones ay kumikislap ng malalim na asol na kulay. Sa madaling salita, siya ay matikas, maluho at nakamamatay na kaakit-akit. Ang mga mata ni Anastasia ay kalahating nakatikip habang malungkot niyang dinala ang kanyang beer sa kanyang bibig. Ang lahat ay nanonood sa lalaki sa kanyang tapat na umiinom bilang parusa, ngunit ang gusto lang niyang gawin ay uminom ng mag-isa. Habang nananatili sa parehong pose tulad ng kanina, si Aliona ay nakatingin sa kanya na puno ng paghanga. Si Elliot naman ay ninanamnam ang parusa sa harap ng lahat. Ang buong eksena ay nakakasira ng paningin para kay Anastasia. Napakaliit ba ng aking baso? Bakit walang laman ang baso pagkatapos lamang ng ilang higop? Masungit niyang naisip, isa pang baso lang ang naibuhos niya sa sarili bago muling dinala sa labi niya. Nang hindi napansin ni Felicia, naubos na ang kalahati ng bote ng beer ni Anastasia. Elliot, kumain ka na. Pagkatapos magsalita ni Aliona, lumapit siya para maglagay ng pagkain sa plato niya. Ang lalaki, gayunpaman, ay tumugon lamang sa mahinang boses, ako mismo ang gagawa. Naramdaman ni Aliona ang pagtibok ng kanyang puso nang marinig ang malamig na mga salita nito. Hindi siya naglakas loob na kumilos ng basta-basta sa kanya pagkatapos noon. Habang kinukuha ni Elliot ang tinidor para kumain, nalipat ang tingin niya sa babaeng nasa tapat niya na sunod-sunod na umiinom. Ang mga mata ni Anastasia ay nakatuon sa isang lugar, ngunit ang kanyang pag-inom ay hindi tumitigil kahit minsan. Sa tanawing iyon, napakunot ang kilay ni Elliot nang makita niya ito at pinaalalahanan siya, Anastasia, huwag kang uminom ng marami. Sinadya niyang dinampot ang basong puno ng beer at itinaas ito sa direksyon niya bago niya ito nilagok muli. Pagkatapos niyang inumin ito, nag-click siya sa kanyang dila at nasabi niya sa kanyang mga tingin na hindi niya kailangan na mag-alala ito sa kanya. Hindi mapigilan ng lalaki na makaramdam ng kawalan ng lakas at galit sa kanya dahil parang iniinom niya ang sarili niyang kalokohan. Aliona,
kayo ni President Presgrave ay tiyak na may espesyal na relasyon. Dinala ito ni Alice kay Aliona para simulan ang usapan. Alam niyang ito ang mga uri ng paksang gustong pag-usapan ni Aliona. Gaya ng inaasahan ni Alice, matikas na inilapag ni Aliona ang kanyang baso at nakangiting nagyabang, "To tell you the truth, my dad and Elliot's father has been good friends for years. Family friends tayo." Nagulat ang lahat nang marinig ang sinabi niya. Wala sa kanila ang umasa na manggagaling siya sa ganoong maimpluwensyang background. Nangangahulugan ang pagiging anak niya ng mabuting kaibigan ng ama ni Elliot na siguradong magkapareho ng katayuan sina Elliot at Aliona. Si May, na nakaupo sa isang tabi, ay tahimik na nagpakawala ng maluwag na hininga at natutuwa na hindi niya sinabi kay Hailey ang tungkol dito. Kung hindi, sigurado si May na darating si Aliona para sa kanya kung sa anumang paraan ay sasaktan niya si Aliona. Alam ni May na isa si Hailey sa marami sa mga hinahangaan ni Elliot, at hindi niya nakuha ang posisyon bilang Mrs. Presgrave. Parang wala na rin sa swerte si Anastasia kahit na pagkatapos ng lahat ng nangyari sa pagitan nila ng presidente, naisip niya. Ang saya sa mga mata ni Aliona ay tumaas lamang ng ilang bingga nang lumingon siya kay Anastasia kahit hindi direktang sinasalubong ni Anastasia ang kanyang tingin, ramdam niya ang nararamdaman ni Aliona, ngayong lumabas na si Aliona bilang panalo. "Miss Dora, buhusan kita ng inumin. Maaari kang magtanong sa akin ng anumang bagay tungkol sa trabaho na hindi mo alam mula ngayon. Sisiguraduhin kong tutulungan kita kung kaya ko." Sinamantala ni Alice ang pagkakataon para purihin si Aliona. Talagang gusto ni Aliona ang kasamahan niyang ito, kaya nagpasalamat siya. "Miss Tillman," biglang tawag ni Alice para ipaalam ang presensya ni Anastasia. Gusto niyang tingnan ng lahat si Anastasia na mukhang inabando ng asawa. "Anong ginagawa mo doon umiinom ng beer mag-isa?" Biglang bumangon si Anastasia mula sa kinauupuan sa halip na sagutin si Alice. "Pupunta ako sa washroom. Sasama ako sa iyo." Nag-aalalang alok ni Felicia matapos mapansin na wala ng laman ang 2 bote ng beer sa kanyang harapan. Medyo naguguluhan siya kung paanong hindi niya namalayan ang labis na pag-inom ni Anastasia ng mag-isa. Umaalog-alog na mga hakbang si Anastasia at tumulak sa isang pribadong silid sa kahabaan ng koridor. Walang laman ang private room dahil fully booked na ang lugar. Nang makita kung paano mahinang sumandal si Anastasia sa frame ng pinto bilang suporta, mabilis siyang inalalayan ni Felicia at tinanong, "Are you okay?" Kabanata 324. "Ayos lang ako," sagot ni Anastasia na tumanggo sa kanyang ulo. Ang gusto lang niya ngayon ay magkaroon ng sarili niyang downtime. Nang makita siyang ganito, hindi maiwasan ni Felicia na makaramdam ng sama ng loob para sa kanya. "Hindi mo kailangang gawin ito sa iyong sarili. Okay lang talaga ako," pinilit ni Anastasia na ngumiti. Samantala, kumakain ang lahat sa hapag nang biglang tumunog ang telepono ni Anastasia sa mesa. Sumulyap si Elliot at tumayo siya para abutin ang gamit. May salita sa screen Mr. Hunter. Bakit niya tinatawag si Anastasia? Dahil sa inis niyang makita ang pangalan ay walang pag-aalinlangan niyang tinanggihan ang tawag. Maya-maya ay muling narinig ang tunog ng mensaheng natanggap. Noong nagawang i-unlock ni Elliot ang facial recognition ng telepono ni Anastasia, sinamantala rin niya ang pagkakataong isave ang sarili niyang mukha bilang password sa kanyang telepono. Ngayong nagawa niyang i-unlock ang kanyang telepono, agad siyang binati ng isang mensahe na may mga salitang puno ng pag-aalala. "Anastasia, I heard from your dad na may dinner event ka. Uminom ka ba ng alak? Gusto mo sunduin kita?" Isang bakas ng displeasure ang sumilay sa ilalim ng kanyang mga mata. Kailan pa siya naging close ni Alex? Ang isa pang mensahe ay dumating muli. "Sabihin mo sa akin ang iyong address. Ako ang magiging tsuper mo." Naninigas ang mukha ni Elliot habang nakatitig sa screen ng telepono at kalaunan ay inilagay niya ang telepono nang nakaharap sa mesa. Napansin ni Aliona, na nakaupo sa tabi niya, kung paano naging malamig ang gwapong mukha ng lalaki sa isang iglap. Walang paraan na hahayaan niyang samantalahin ng ibang lalaki si Anastasia pagkatapos nitong uminom ng marami. Kahit na kailangan niya ng taong magbabalik sa kanya, si Elliot lang ang pinayagang gawin iyon. "Anong problema, Elliot?" tanong ni Aliona habang kunwaring may pakialam. Gayunpaman, casual lang ang sagot niya, "Wala.
Sinamahan ni Felicia si Anastasia sa tahimik na pribadong silid kung saan nagsimulang makaramdam ng pagkahilo si Anastasia habang unti-unting umiinom ang alak sa kanyang katawan. Nahihilo talaga ako, Felicia. Itinaas niya ang kanyang malabong tingin at nagmakaawa sa halos hindi magkatugmang mga salita. Pwede mo ba akong iuwi, please? Oo naman. Tara na. Hindi ko na gustong manatili pa rito. Dahil ayaw ni Anastasia na bumalik sa mesa pagkatapos nilang lumabas ng pribadong silid, hinintay siya ni Felicia sa labasan habang siya ay bumalik upang ipaalam sa iba sa kanila. Pumunta rin siya para kunin ang bag ni Anastasia. Pagkabalik ni Felicia sa mesa, malakas niyang ibinalita, lasing na si Anastasia. Iuuwi ko na siya. Enjoy the rest of your evening, everyone. Lumingon siya kay Elliot, President Presgrave, aalis na tayo. Sa halip na sagutin siya, tumingin siya sa kinauupuan ni Anastasia na may mga nanlilisik na mga mata, at nakita niyang walang laman ang mga bote ng beer sa kanyang harapan. Darn it, tahimik niyang nagmura. Uminom siya ng 2 buong bote ng hindi ko namamalayan. Pakiramdam niya ay nasa ulap siya habang nakatayo sa tabi ng elevator at nahihirapan man lang siyang tumayo. Kinailangan ni Felicia na hawakan si Anastasia para masigurong hindi siya mahuhulog habang hinihintay nilang dumating ang elevator. Pagbalik sa hapagkainan, biglang tumayo si Elliot sabay tulak sa kanyang upuan pabalik. Hawak niya ang parehong susi ng kanyang kotse at ang telepono ni Anastasia sa kanyang malalaking palad habang inihayag niya, "Enjoy the meal. Aalis na ako." Nanlaki ang mga mata ni Aliona sa kanyang biglaang pagkilos, at sinubukan niyang tawagan siya, "Ellie." Nakalabas na siya ng restaurant at malapit sa elevator noon. Nang makita ang lumiliit na numero sa itaas ng elevator, natarante siya nang maabyutin ng ekspresyon ang kanyang pagiging stoic at nagmamadali siyang bumaba sa hagdan sa tabi ng elevator. Nag-iba agad ang atmosphere sa dining table pagkatapos noon. Ang bawat tao'y naghahadges ng nakakaalam na mga sulyap kay Aliona, na ang mukha ay halatang bumagsak. Alam nilang lahat kung sino talaga ang sinugod ni Elliot. Maaaring si Anastasia na ang huling panalo. Si Aliona lang ang nakakaalam na wala siyang kahit katiting na interes sa kanya sa kabila ng mga baliw na chismis na nangyayari nitong 2 araw. Masyado siyang nagtiwala, gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit walang ginawa si Elliot para kontrolin ang mga chismis kung nagmamalasakit pa rin siya kay Anastasia. Sa sandaling iyon ay may pumasok sa isip niya. Wala ba siyang ginagawa para pagselusan si Anastasia? Agad na namutla ang mukha ni Aliona nang maisip niya ito, kanina pa lang niya nilalaro ang sarili niya. Ginamit ni Felicia ang lahat ng kanyang lakas para buhatin ang naz-ayang na Anastasia sa may dimly light na paradahan ng sasakyan. Maya-maya ay umalangaw-ngaw ang malalim na boses ng isang lalaki mula sa likuran. "Pakiusap dalhin siya sa aking kotse, Direktor Evans." Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses at nakita niya si Elliot na naglalakad palapit sa kanila habang hawak ang susi ng kotse nito. Pagkatapos ay binuksan niya ang mga pinto ng kanyang sedan bago niya binuksan ang pinto sa backseat ng kanyang sasakyan. Napapailing si Anastasia sa pagitan ng panaginip at katotohanan nang buhatin siya ng isang malakas na braso papunta sa malawak na backseat ng kanyang sasakyan. Kabanata 325. Ang isang nag-aalalang Felicia ay nagmamalasakit na nagpaalala, "President Presgrave, mangyaring alagaan si Miss Tillman." "Iwan mo siya sa akin," sagot ni Elliot sa mahinang boses. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto sa driver's seat at pumasok. Hindi napigilan ni Felicia na matuwa habang nakatingin sa kanya na nagmamaneho kasama si Anastasia sa kanyang sasakyan. Alam na niyang siya ang dahilan kung bakit nakainom si Anastasia hanggang sa lasing na ito. Isang halos walang malay na Anastasia ang umupo sa inaakala niyang kotse ni Felicia. Hinawakan niya ang kanyang noo sa kanyang kamay upang pigilan ang masakit na sakit ng ulo habang sinasabi niya sa direksyon ng driver's seat, "Felicia, dalhin mo ako sa kahit saang malapit na hotel. Ayokong umuwi." Hindi niya gustong makita siya ng kanyang ama at anak sa ganoong kaayla-hilakbot na kalagayan at kung gagawin nila ito, magpapasalamat siya na hindi lamang sila takutin sa panig niya na ito. Isang boses ang sumagot mula sa driver's seat, "May nag-aalaga ba sa anak mo?" "Nakauwi na ang tatay ko," masunurin niyang sagot. Lalo siyang nahihilo habang umaandar ang sasakyan, mabilis siyang napahiga muli sa upuan. Habang hinihintay ni Elliot na maging berde ang ilaw ng trapiko,
Kinuha niya ang kanyang telepono gamit ang mahahabang daliri at nagpadala ng mensahe kay Francis sa kanyang pangalan na magpapalipas siya ng gabi kasama ang isang kaibigan. Ang maagap na tugon ni Francis na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang anak ay dumating pagkatapos na ipadala ni Elliot ang mensahe. Maaaring wala sa tamang pag-iisip si Anastasia, ngunit kaya pa rin niyang mag-isip at mag-emosyon. She started to mumble in her drunken state towards the driver, "Felicia, may sasabihin ako sa iyo ng sikreto." Si Elliot ay isang *S soul. Siya ay isang masamang tao. Natigilan si Elliot saglit habang nabigla siya na pinapagalitan siya nito sa likod, ngunit hindi nagtagal ay iniling niya ang ulo nito sa kanya at nagtanong, "So, gusto mo ba siya? O galit ka sa kanya?" "I hate him." Yung boses niya parang naluluha na siya. Siya ay naaaliw sa kung gaano kalasing ang inasal nito at sinubukan niyang suriin muli, "Sinasabi mo sa akin na galit ka sa kanya kahit nalasing ka dahil sa kanya." "Hindi ako umiinom dahil sa kanya. Magiging tulala ako sa pagkagusto sa kanya," she mumbled and grumbled in her drunken daze. Then, she sputtered again, "I hate him. He can like whoever hell wanta. Wala itong kinalaman sa akin." Tila walang ideya si Anastasia sa kanyang sinasabi at tiyak na wala siyang ideya kung nasaan siya. Napuno lang ang sasakyan ng mga tunog na parang *starred, basura, at "I don't ever want to see him," bago nagkaroon ng katahimikan. Mukhang nakatulog na siya noon. Medyo nalungkot si Elliot. "Siguradong nasaktan ko na talaga siya sa pagkakataong ito," naisip niya. Nang makarating sila sa isa pang red light stop, lumingon siya para tingnan ang nakahandusay na figure sa kanyang backseat bago siya bumantong hininga. "Pasensya na po. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Hindi kita dapat pinarusahan ng isang bagay na katangahan." Inihatid niya sila sa isang hotel na pag-aari ng mga Manson, at sa sandaling buhatin niya ang lasing na babae sa lobby ng hotel sa kanyang mga bisig, agad silang binigyan ng manager ng hotel ng access sa presidential suite. Dahan-daang inilagay ni Elliot si Anastasia sa malambot na kama bago niya inabot ang ilang hibla ng buhok sa kanyang noo. Pagkatapos, siniil niya ito ng halik sa noo. "Matulog ka ng maayos. Ipapaliwanag ko ang lahat kapag nagising ka na." Saktong paglalagay niya ng mga saplot sa kanya, bumukas ang malasalamin nitong mga mata para tingnan siya. Akala niya nananaginip na naman siya tungkol kay Elliot. Masyadong abala ang kanyang ulo sa kanya nitong 2 araw na inakala niyang isa na namang panaginip ang kanyang nakikita. "Umalis ka na. Umalis ka na. Ayoko na sa panaginip ko." Pagkasabi noon ay inabot niya ang sarili sa noo ng ilang beses. Para bang magagawa niya itong mawala sa mga mata niya. Hindi napigilan ni Elliot na magulat nang bigla niyang sampelan ang sarili at mabilis siyang hinayla sa dibdib niya para pigilan ang nanginginig niyang mga kamay. "Ano ba ang sinasaktan mo sa sarili mo?" tanong niya. Nakahinga ang kanyang kagandahan habang mahina sa dibdib nito. Sa gusot na itim na kandado, ang gilid ng kanyang mga mata at ang maaliwalas na balat sa kanyang mukha ay tinted ng pinkish na kulay dahil sa alak. Ang kanyang isip ay nagbibigay sa kanya ng mga ideya habang ang kanyang tingin ay sinusundan ang dulo ng kanyang ilong sa kanyang mapupulang labi, at sa kanyang magandang collarbone. Ngayong gabi ng lahat ng gabi, gayunpaman, ay hindi niya magawang ipatong ang kanyang mga kamay sa kanya. Ang galit na babae ay malamang na unang pumutok sa kanyang leeg sa susunod na umaga kung muli niya itong hinawakan ng walang pahintulot. Kabanata 326. Ibinaba ni Elliot ang kanyang katawan hanggang sa wala pang 2 pulgada ang layo ng kanyang mukha kay Anastasia bago niya sinabi sa mahinang boses, "Nagkamali ako, Anastasia. Maari mo ba akong patawarin? Hindi ko gusto si Aliona, gusto kita." "Nagsisinungaling ka," nanggigigil niyang sagot, nanlilisik ang mapupulang mga mata sa kanya. Pagkatapos, hinawakan niya ang mukha nito sa pagitan ng mga palad niya. "Hindi ako nagsisinungaling." Sobrang sincere ng boses niya. Dahan-dahan siyang kumurap sa lalaki na humihinga ang layo mula sa kanya. Kung titingnan ang mga gwapong tampok sa mukha nito, hindi niya maiwasang kilalanin ang dahilan kung bakit maraming babae ang nahuhulog sa kanya. May mukha siya na hinding-hindi mag-asawa kahit na araw-araw na itong tingnan. Ang kaakit-akit na tingin sa kanyang mga mata ay nagpabilis ng hininga ni Elliot habang nakatingin sa kanya. Bumaba ang tingin niya sa medyo nanginginig niyang pink at pouty lips.
Mukhang tahimik silang nag-aanyaya sa kanya na idiin ang labi niya sa labi niya. Ang kanyang pagpipigil sa sarili at pangangatwiran na dati niyang ipinagmamalaki ay nawala sa bug zone ng usok. Ayaw na niyang magpigil pa at sinimulan niyang pakinggan ang puso niya habang dahan-dahan siyang sumandal. Nakakurap na kumurap sa kanya ang babae bago siya biglang sumampal sa sikmura nito habang nakagawa siya ng gagang ingay. Kaya lang, sinimulan ni Anastasia na masakit na ihagis ang kanyang hapunan ngayong gabi sa kanyang dibdib. Nanlaki ang mga mata niya dahil doon at mabilis niyang hinaplos ang likod niya para mas comfortable ang pagsuka niya. Hindi napigilan ni Elliot ang sama ng loob habang iniisip kung siya ba ay hindi nagugutom kaya nagsimula siyang magsuka pagkatapos tumingin sa kanya. Noon pa man ay walang balak tumigil ang babae. Ibinaba niya ang ulo para samuka sa sariling dibdib bago tumalikod para ihagis sa sahig sa gilid ng kama. Nasuka siya ng labis na nagkaroon ng apdo pagkatapos niyang maubos ang laman ng kanyang hapunan. Nang matapos siya, mahina siyang humiga sa kama habang nakayuko ang mukha bago siya nahimatay. Hinubad ni Elliot ang kanyang pangitaas at tinawag ang front desk para ipaalam sa kanila na bigyan siya ng isa pang silid. Maya-maya ay dumating ang isang attendant upang hawakan ang pamamaraan at nang ang kabilang suite ay handa na para sa kanila, dinala ni Elliot ang ngayon ay walang malay na si Anastasia sa bagong silid. Namumula ang ilan sa mga batang attendant habang nakatingin sa kanya. Lumabas sila ng silid pagkatapos nilang tulungan sina Elliot at Anastasia na magpalit ng mga silid, at hindi nila maiwasang mapabulalas kung gaano siya kagwapo at sculpted. Mukha siyang bida na lumabas sa isang nobela. Naglinis si Elliot sa malaking banyo ng presidential suite bago niya dinala ang babae sa sofa sa loob. Sa pamamagitan ng kanyang halos walang malay na pag-iisip, medyo alam niya na siya ay nakababad sa mainit na tubig sa isang segundo at sa isang malambot na kama sa susunod. Sa sobrang lalim ng kanyang pagtulog ay malamang na hindi niya naalala na tinakpan niya si Elliot ng laman ng kanyang tiyan. Umupo si Elliot sa sofa at tinitigan ang natutulog na babae na may mapanlinlang na mga mata. Kahit na nakatalukbong si Anastasia ng kumot, nang aakit pa rin siya ng walang katapusan. Isang tao, na si Aliona, ay mawawalan ng tulog ngayong gabi. Hindi lang siya nabigo na akitin si Elliot, siya ay tanga para ibunyag ang kanyang tinatagong panig kay Anastasia. Ito ay isang maling kalkulasyon sa kanyang bahagi. Sa kalagitnaan ng gabi, uhaw na uhaw si Anastasia na hindi siya tumawag sa sinuman at wala sa partikular. Tubig, gusto ko ng tubig. Agad na nagmulat ng mata ang lalaking nasa sofa at humiga siya sa kama. Matapos marinig kung ano ang gusto nito, dali-dali itong nagdala ng isang baso ng maligamgam na tubig at pinakain ito sa kanya habang nakayakap sa kanya. Tumanggi si Anastasia na buksan ang kanyang mga mata sa buong panahon. Pagkatapos uminom ng tubig, bigla siyang sumandal sa init ng yakap nito habang nakapulupot ang mga braso sa baywang nito. Pagkatapos ay isinubsob niya ang mukha sa dibdib nito habang natutulog. Nang makita iyon, inilapag ni Elliot ang baso at hinaplos ang mahahabang kandado nito bago niya ibinaba ang ulo para halikan siya sa noo. Nag-aatubili siyang pakawalan siya. Nagpatuloy siya sa pagtulog sa mga bisig nito sa buong gabi hanggang sa ang unang sinag ng araw ay sumikat sa silid. Habang nababagabag si Anastasia sa ningning ng kanyang mga talukap, sumimangot siya bago tuluyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay isang puting bathrobe at dahan-dahan siyang tumangala. Parang may niyayakap siya. Pakiramdam niya ay nakuryente siya sa sandaling iyon. Mabilis niyang hinayla ang kanyang mga kamay at napabulalas, bakit ka nandito? Libu-libong mga saloobin ang nagsimulang lumipad sa kanyang ulo noon. Hindi ba kasama ko si Felicia sa hotel? Bakit ako nagising na nasa braso ko si Elliot? Nasaan si Felicia? Ibinaba niya ang kanyang tingin at nakita niyang nagpalit na siya ng damit at naka-bathrobe. Hindi niya naramdaman na mayroon siyang iba maliban sa malambot na puting tela. Ang aking damit, sino ang nagpalit sa akin ng damit ko? Nauutol niyang sabi. Dahil wala siyang ibang pagpipilian kundi magsabi ng puting kasinungalingan, sumagot si Elliot, nagsuka ka kagabi. Pinalitan ka ng iyong mga damit ni Director Evans. Kabanata 327. Hindi alam ni Elliot kung ano ang aasahan kung sasabihin niya kay Anastasia na siya ang nagpalit sa kanya ng maruming damit. Agad niyang tinakpan ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at tinanong siya ng may kahinahinalang mga mata, bakit ka nasa kwarto ko? Nasaan si Felicia?
Umuwi si Direk Evans para magpahinga. Ako na ang bahala sa pag-aalaga sa iyo ngayon, sagot niya sa mahinang boses. Ang matalim niyang titig pagkatapos ay dumungaw sa bathrobe na suot niya bago tila tumigil saglit ang puso niya. Ikaw, nauutol niyang sabi. Bakit naka-bathrobe ka? Nandito ba si Felicia kagabi? Natarante siya. Inilagay ba ako ni Elliot sa bathrobe na ito? Casual niyang paalala noon. Inisuka mo lahat sa akin. Nang marinig iyon ni Anastasia ay nag-init ang kanyang pisngi. Malabo niyang naaalala ang pagsuka, ngunit wala siyang maalala kung ano o kung kanino niya ito ginawa. Wala siyang choice kundi maniwala kay Elliot sa ngayon. Sa malamig na boses, siniko niya ito habang lumilingon sa ibang direksyon. Hindi ko kailangan na alagaan mo ako. Pwede ka nang umalis. Bago ako umalis, mahina akong banggit niya, gusto kong ipaliwanag ang tungkol sa tsismis tungkol sa amin ni Aliona na nangyayari sa loob ng 2 araw na ito. Ayaw niyang matuloy ang hindi pagkakaunawaan. Hindi mo kailangan. Hindi na kailangan iyon. Dahil ayaw niyang bigyan siya ng oras para magbigay ng dahilan, binuksan niya ang kumot at bumangon sa kama. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, patuloy na sinabi ni Elliot, maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko sa iyo na peke ang mga tsismis? Humigpit ang pagkakahawak ni Anastasia sa harap ng kanyang bathrobe dahil doon at napangiti siya. Mula sa pagbibigay niya ng mga bulaklak na may pares ng mga bracelet ng mag-asawa hanggang kay Aliona hanggang sa paglalakad niya palabas ng isang restaurant kasama niya, paano magiging peke ang alinman sa nakita niya ng sarili niyang mga mata. Salamat sa pag-aalaga sa akin buong gabi, ngunit wala akong pakialam kung sino ang nasasangkot sa mga tsismis tungkol sa iyo. Uuwi na ako ngayon. Sinimulan ni Anastasia na hanapin ang kanyang bag pagkatapos niyang sabihin ang kanyang piraso. Gayunpaman, hindi siya maaaring hayaan ng lalaki na umalis. Tumayo si Elliot at hinawakan siya sa kanyang palso, at mabilis na bumagsak sa kanyang mga bisig ang kaninang malungkot na si Anastasia. Pulang-pula ang mukha niya sa galit habang nakatingin sa walang humpay na lalaki. Ikaw, huwag mo nang isipin ang tungkol sa pagpunta sa kahit saan bago mo marinig, utos niya habang humigpit ang mga braso nito sa kanya. Ang kanyang dominanteng tono ay nagpakagat sa kanyang mga ngipin habang siya ay nakangisi, mayroon ba akong pagpipilian na huwag makinig? Hindi. Itinoon ni Elliot ang kanyang mga mata kay Anastasia bago siya nagtanong ng hindi nagpapatalo sa paligid. Sagutin mo muna ang tanong ko. Bakit mo sinundo si Jared kasama si Alex noong Miyerkules? Minsan na ba akong sumagi sa isip mo noong nag-iisa ka at nanliligaw sa kanya? Hindi ka man lang mapakali sa pagsagot sa tawag ko kapag kasama mo siya, ha? Natigilan si Anastasia nang marinig ang mga sinabi nito. Hindi niya inaasahan na malalaman niya na sumama siya kay Alex upang kunin si Jared sa paaralan. Tungkol naman sa hindi niya sinasagot ang tawag nito, inilagay niya talaga sa silent ang kanyang telepono nang tumawag ito. Hindi na niya ito tinawagan muli pagkatapos noon dahil hindi niya nakitang kailangan itong gawin. Nagpatuloy si Elliot bago pa man siya makasagot. Kaya sinadya kong bigyan si Aliona ng bouquet kinabukasan. Sinadya kong hindi linisin ang tsismis. Sinadya kong pumunta sa restaurant na kinaroroonan mo para makita mo kami. Sinadya kitang tawagan sa opisina ko para makita ang order ko sa pares ng mga bracelet ng mag-asawa. Lahat ng ginawa ko ay dahil nagseselos ako sa inyo ni Alex. Gusto lang kitang parusahan sa ginawa mong galit sa akin, naiintindihan mo ba? Hindi maisip ni Anastasia kung ano ang iisipin pagkatapos niyang marinig ang kanyang pagdaldal. He started the rumors just because of that one time na sinundo namin ni Alex si Jared together, and didn't take his call afterward. Matapos mahuli ng 1 buong minuto, bigla siyang na-curious sa kinaroroonan ng isa pang bracelet. Ibinigay mo ba ang bracelet ng iyong mag-asawa? Tanong niya. Masungit niyang pinitik ang noo niya ng sandaling iyon. Nasa drawer ko. Halika at kunin ito sa aking opisina bukas. Binibigyan mo ako. Gulat na tanong niya. Hindi ba dapat para kay Aliona? Sino pa ba maliban sa iyo ang may karapatang magsuot ng alahas ng mag-asawa kasama ko? Ang maitim nitong mga mata ay nakatingin sa kanya na puno ng galit. Hindi pa niya ito sinasagot nang biglang sumili ang ngiti sa mukha ni Elliot. Bakit ang dami mong inumin kagabi? Pang-aasar niya. Nagseselos ka ba? Sinong nagsabing umiinom ako dahil sayo? Hindi ba ako pwedeng uminom dahil gusto ko?
Matapos malaman, ngayanhing nakipagtalo sa kanya si Anastasia habang sinusubukan niyang kumawala sa pagkakahawak nito. Kahit na tuluyan na siyang nakalaya, bumalik siya sa yakap nito makalipas ang ilang segundo. Marahang hinaplos ng lalaki ang likod ng ulo niya habang nagbitiw ng hininga sa tabi ng tenga niya. Sige, ngayon na. Hindi mo kailangang magselos, at hindi na ako magagalit simula ngayon. Magkasundo tayo. Kabanata 328. Sinimulan ni Anastasia na itulak si Elliot mula sa pagkakasala, na nag-iwan kay Elliot na walang pagpipilian kundi ang pakawalan ang pagkakahawak sa kanya. Agad siyang tumalikod para magtago sa kanya. Ang Diyos lang ang nakakaalam tungkol sa mga iniisip niya tungkol kina Elliot at Aliona sa nakalipas na 2 days at kung mind reader si Elliot, siguradong mamamatay si Anastasia sa kahihiyan kung mind reader siya. Ayaw na niyang isipin kung paano siya umiyak at humagulgol na parang isang inabandonang asawa sa kalagitnaan ng gabi dahil sa kanya. Gayunpaman, sa pag-aakalang mas mabuting ipaliwanag niya ang kanyang sarili para hindi maintindihan ni Elliot ang relasyon nila ni Alex, sinabi ni Anastasia, hindi ko sinagot ang tawag mo dahil nilagay ko ito sa silent mode bago ako kinaladkad ng tatay ko, ang pulong ng lupon. Nagpunta kami ni tatay sa construction site sa hapon nang wala ang aming sasakyan. I was almost late pick up Jared, and so I asked Mr. Hunter to send me over. Matapos marinig ang medyo normal na paliwanag, nagpakawala si Elliot ng isang nasisiyahang ngiti, at buong pagmamalaki niyang hinapit ang kanyang mga braso sa kanyang baywang mula sa likuran. Pagkatapos, sinimulan niya itong suyuan sa boses na makapal mula sa pagkakatulog. Kasalanan ko. Pwede mo ba akong patawarin? Dahil ayaw niyang makipagtalik sa kanya sa lalong madaling panahon, subconsciously niyang sinubukang alisin ang mga kamay nito. Gayunpaman, hindi lang siya nagtagumpay sa paglalayo sa kanya, lalo lang humigpit ang pagkakahawak nito sa kanya habang ipinatong pa nito ang baba sa balikat nito. Maaari ko bang sabihin sa iyo ang isang sikreto? Tanong niya bigla. Nagsalubong ang mga kilay ni Anastasia habang nagtatanong, ano ito? Yung kotseng pinasok mo ay kotse ko. Ang taong nagdala sa iyo sa hotel na ito ay ako. At ang taong nagpapalit sa iyo ng bathrobe ay ako rin. Naramdaman niya ang huling string ng katinoan niya pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon. Nahulaan na niya na siya ang may kasalanan ng lahat ng nangyari hanggang ngayon. Bitawan mo ako. Anong ginawa mo sa akin? Umakyat ang dugo sa kanyang pisngi at sa dulo ng kanyang tenga. Balak niyang pakawalan siya dahil sa ginawa niyang galit, pero nakita pa niya ito na walang suot. Natawa si Elliot nang makita ang reaksyon niya. Huwag kang mag-alala, tiniyak nito sa kanya. Ako ay isang taong may integridad. Ikaw ay isang tusok, sagot ni Anastasia. Tuldok, nagpa siya na huwag nang asarin pa siya, napabuntong hininga siya sa tabi ng tainga niya. Mas mabuting maligo ako ng malamig para pakalmayan ang isang parte ng katawan ko pagkatapos mo akong hawakan sa buong gabi. Agad niyang naintindihan ang mga salita nito, at nanatili siyang natigilan sa parehong lugar. Naglakad ang lalaki patungo sa banyo habang siya naman ay umupo sa balcony sofa. Medyo malabo pa rin ang isip niya bukod pa sa sakit ng ulo niya, pero at least may naiisip siyang sagot. Mali ang chismis tungkol kina Elliot at Aliona na umiikot, ngunit totoo na nagwawala si Anastasia nitong 2 araw. Totoo rin ang mga luhang ibinuhos niya para sa kanya at hilaw na hilaw ang kanyang pagseselos kaya hindi na kailangang magtaka kung totoo ba ito o hindi. Ano ang mali sa akin? Nahulog na yata ako sa kanya. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang baba upang tumingin sa langit ng walang salita. Paano ako nahulog sa kanya? Di nagtagal, nagdala si Ray ng puting damit na pinalitan ni Anastasia bago siya pinauwi ni Elliot. Habang nakaupo siya sa kotseng minamaneho ni Ray, nasa kalagitnaan siya ng pangangarap ng gising nang biglang may naisip siyang gustong itanong sa kanya. Mr. Osborne, nagpunta ba kayo ni Elliot sa kindergarten ng aking anak noong Miyerkules ng hapon? Nakita ni Ray ang pakikisalamuhan nila ng kanyang amo kanina sa hotel room at nahulaan niya na malamang ay nagkasundo na sila. Nakangiting sagot niya, oo. Si Pangulong Presgrave ay nasa sabik na peke ang isang hindi sinasadyang pagkikita sa iyo, ngunit sinundo mo na si Jared kasama ang isa pang lalaking kasunod. Galit na galit ang presidente. Naalala ko kung gaano kadilim ang ekspresyon niya noong bumalik kami. Ganon ba talaga siya kagalit?
Nagtataka si Anastasia. Since he thought that he need to help Elliot say something, he continued, naniniwala ako na naipaliwanag na sa iyo ng presidente ang usapin tungkol sa kanya at kay Miss Dora. Mangyaring huwag intindihin siya, Miss Tillman. Inilalabas lamang ni Pangulong Presgrave ang kanyang galit. Talagang nagmamalasakit siya sa iyo at wala siyang ibang intensyon kundi siguruhin na maayos si Miss Dora. Medyo nahiya si Anastasia nang marinig ang mga salitang ito na galing kay Ray. Umalis kaagad si Ray pagkatapos niya itong ihatid pa uwi. Dahil may kailangang asikasuhin ang kanyang ama, siya lang ang nakasama ni Jared at hindi niya namalayan ang nakakalokong ngiti na nananatili sa kanyang mukha. Biglang napansin ni Jared ang ngiti at curious niyang tinanong, "Mommy, what are you smiling about?" Oh, mabilis niyang tinakpan ng kamay niya ang mukha niya. "Nakangiti ba ako? Ginawa mo. Siguro dahil good mood ako. May nangyari ba na nagpasaya sa'yo?" Tanong ng bata na nakatagilid ang ulo. Wala siyang sagot sa tanong niya. Ang tanging nagawa niya lang ay ang ipahid siya sa kanya, tumungo pagkatapos nito at sabihin, "Sa susunod ko na lang sasabihin." Kabanata 329. Mukha ni Anastasia. Gayunpaman, ang pangyayaring ito ay hindi naging masama. Hindi bababasa. Malinaw na nakita niya kung sino ang tunay na Aliona at malalaman niyang malayo kay Aliona sa trabaho sa hinaharap. Hindi na kailangan para sa isang taong may background na tulad ni Aliona na magtrabaho sa Burgwa, na ang ibig sabihin ay dumating lang siya sa isang dahilan, si Elliot. Gayunpaman, naunawaan ni Anastasia kung bakit susubukan ng mga kababaihan ang kanilang makakaya upang ligawan si Elliot. Kakababa pa lang ni Hailey sa sasakyan sa International Airport nang huminga siya ng malalim bago kinuha ang kanyang telepono para tawagan siya. Tumagal ng 7 segundo bago lumabas ang mapang-akit na boses ng lalaki sa kabilang dulo ng tawag. "Hello, Hailey, may mali ba?" "Elliot, magbakasyon ako sa ibang bansa ng mga 3 buwan. Gusto kong magpaalam." Sige, mag-ingat ka sa pagpunta doon," paalala nito sa kanya. Mahiwagan niyang idinagdag, "Elliot, baka iba na ang makikita mo sa pagbalik ko." "Ganun ba? Sige, manatiling ligtas dyan." Bakas ang disappointment sa mukha niya dahil doon. Si Elliot ay nagsasagawa ng isang seremonya kasama siya nitong huli kung saan wala siyang ibang maramdaman maliban sa pagtrato sa kanya bilang isang normal na kaibigan mula sa kanyang mga salita. "Okay, gagawin ko. I will miss you," matamis na dagdag ni Hailey. Ngunit ang tanging sagot niya bago ibinaba ang tawag ay, "Manam, binababa ko na." Lalo lang siyang nadismaya dahil sa maikli nitong sagot, ngunit ang pagkabigo niya ay nauwi sa determinasyon nang maisip niya kung gaano karaming buhay ang naghihintay sa kanya. Una sa lahat, marami pa siyang pagkakataon na baguhin ang kanyang kapalaran dahil magiging bagong tao siya sa oras na bumalik siya sa bansa. Tayo na, Miss Seymour. May isang maliit na grupo ng 3 tao sa tabi ni Hailey. Ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan sila at nagtanong, "Sapat na ba ang suhulan ninyo?" "Gusto ko ang pinakamahusay na surgeon." "We did," sagot sa kanya ng isang medyo may edad na lalaki sa loob ng trio. "Nakakuha kami ng pinakamahusay na plastic surgeon. Garantisado ang iyong kasiyahan." Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya sa malaking halagang ibinayad sa kanila ni Hailey. Mabuti, nagsimula siyang maglakad papunta sa airport bago niya nakita ang salamin sa tabi niya. Naikuyong niya ang kanyang panga nang tumingin siya sa kanyang ordinaryong mukha. Kinasusuklaman niya ang kanyang mukha, sa kanya, ito ay dahil sa kanyang walang kinang na mga tampok na hindi niya nakuha Elliot upang humanga sa kanya. Natitiyak niyang siya ang tatanggap ng pagmamahal ni Elliot kung mayroon lang siyang mga facial features ni Anastasia. Upang makuha ang lalaki na maging kanya, hindi siya natakot sa mga panganib at epekto na maaaring dumating sa pamamaraan. Ang gusto lang niya ay mahalin siya ni Elliot. Maaaring ito ay isang mababaw na pag-ibig na tumagal lamang ng ilang sandali, ngunit hindi niya ito pinansin. Masyadong malalim ang pagmamahal ni Hailey sa lalaki para iatras niya ngayon dahil ito ang uri ng pag-ibig na nawalan siya ng antok sa gabi. Patuloy na nababagabag sa imahe ni na Elliot at Anastasia sa kanyang isipan, hindi na siya nakapagpahinga ng magandang gabi mula nang bumalik siya mula sa piging ng kaarawan. Ang pag-iisip lamang na sila ay nagmamahalan sa isa't isa at kung paano nakuha ni Anastasia ang lahat ng kanyang atensyon ay sapat na para mabaliw sa selos si Hailey. Kailangan niya ng ibang mukha para magkaroon ng Elliot.
Kung kaninong mukha ang gusto niyang taglayin, hindi siya interesado sa mga mukha ng lahat ng magagandang celebrity out there. Gusto niyang magkaroon ng mukha na minahal ni Elliot, gusto niya ang mukha ni Anastasia. Isang masaya, ngunit medyo nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Hailey habang inilalayo niya ang kanyang tingin sa salamin. Sa kabilang banda, nakaupo si Elliot sa isang sofa sa kanyang villa habang ang kanyang 4 na bodyguard ay nagsumbong sa kanya habang nakatayo sa kanyang harapan. President Presgrave, Riley Presgrave ay iginiit na huwag umalis ng bansa. Binigyan namin siya ng babala gaya ng iyong itinuro. Nang marinig iyon, nagtanong si Elliot, nakipag-ugnayan ba siya sa sino man kamakailan? Nakipagkita siya para kumain kasama ang ilan sa mga dati niyang kaibigan. Wala nang hihigit pa dyan. Bantayan mo siyang mabuti. Gusto kong malaman ang bawat galaw niya sa bansa. Mapanganib na tumalim ang tingin ni Elliot habang binibigyan niya ang kanyang mga bodyguard ng tagubilin. Naging aral ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Si Riley ay mas masama kaysa sa naisip ni Elliot. Natitiyak niyang nagtatanim pa rin ng sama ng loob si Riley mula noong itinaboy siya ng lola ni Elliot palabas ng bansa. Malaki ang posibilidad na sinadya ni Riley na magdulot ng pinsala sa mga Presgrave ngayong nakabalik na siya. Ito ang dahilan kung bakit hindi maaaring maging mahinahon si Elliot sa pagsubaybay sa lalaki dahil mayroon din siyang paraan upang makita si Riley, na nasa ibang bansa. Nang sumapit ang katapusan ng linggo, ginugol ni Anastasia ang isang normal, ngunit nakakabagbag damdaming araw kasama ang kanyang anak. Para sa isang taong namuhay ng normal na tulad niya, ang mamuhay ng mapayapa at maligaya araw-araw ay ang tunay na kagalakan ng buhay. Kabanata 330. Kumusta ang iyong Sabado ng gabi? Mommy, kailan po pupunta si Mr. Presgrave para kumain sa atin? Sobrang miss ko na siya. Nakahiga si Jared sa kama at ayaw matulog habang inaasam niyang makitang muli si Elliot. Sa pagtingin sa kanyang pananabik na ekspresyon habang siya ay nakaupo sa harap ng kanyang kama, talagang ayaw ni Anastasia na bigyan ang bata ng anumang maling pag-asa. Natatakot siya na baka iwan ulit sila ni Elliot balang araw. Kahit na naging mali ang chismis nila ni Aliona, walang tiwala si Anastasia na hindi ito magkakatotoo sa susunod na babaeng nakilala niya. Jared, miss mo siya, pero okay lang ba kung miss mo siya sa isip mo? Hindi sumagot ang binata at sa halip ay tinitigan siya ng malaki at malinaw na mga mata. Mommy, miss mo na ba siya? Tanong niya bilang ganti. Walang paraan na makapagsinungaling siya habang nakatingin siya sa mga inosenteng mata ng kanyang anak, kaya tumanggo siya at umamin, oo, nami-miss ko rin siya. Pwede mo ba siyang ligawan, Mommy? Makakasama natin siya palagi kung mapapangasawa mo siya. Napalakas ang loob ng bata habang sunod-sunod ang nakakalokong tawa. Ang aking anak ay nag-aalala tungkol dito para sa akin. She mused, namumula ang pisngi. Pagkatapos ay inabot niya ito para haplasan ang ulo nito. Halika, ipaubaya mo sa mga matatanda ang mga bagay na may sapat na gulang. Masyado ka pang bata para mag-alala tungkol dito. Oras na para matulog. No choice si Jared kundi masunurin na pumikit noon. Habang tinitingnan niya ang mukha ng kanyang anak, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis nang mapagtanto niya kung gaano siya kamukha ni Elliot sa bawat araw na lumilipas. Ano lang ang nangyayari? Naisip niya. Bawat linya at anino sa mukha niya ay parang kay Elliot, mini-sized lang. Para bang sina Elliot at Jared ay mag-ama. Matapos niyang matiyak na natakpan niya ng maayos si Jared ng kumot, bumalik siya sa kanyang silid at nagpalipas ng tahimik na gabi na hinahayaan ang mga saloobin na dumaan sa kanyang malinaw na isipan. Nakaramdam siya ng pangingilig at pamamanhid nang maalala niya kung paano niya isinuka ang kanyang sarili at si Elliot, at hinayaan pa niyang hugasan siya nito. Paano ko hahayaang paliguan ako ng isang may sapat na gulang? Sa pag-iisip niyan, nakaramdam siya ng sobrang hiya at parang namula ang buong ulo niya. Dumating ang Lunes pagkatapos ng isang mahusay na ginugol na katapusan ng linggo. Pumunta siya at nakipag-chat sa guro ni Jared pagkatapos niyang ipadala siya sa kanyang silid-aralan. Ayon sa guro, si Jared ay isang magalang at mature na bata. Hindi lamang siya natakot sa isang bagong kapaligiran, nagpakita rin siya ng mataas na katalinuhan. Nagustuhan siya ng lahat ng ibang bata sa klase niya. Gumaan ang pakiramdam ni Anastasia matapos marinig ang mga salita ng guro.
Masaya siya na may magandang personalidad ang kanyang anak na nakakaakit ng mga tao sa kanya. Pagkatapos ng pagbisita sa kindergarten, nagpunta siya sa Burgwa. Ang unang lugar na pinuntahan niya pagkatapos pumasok sa Department of Design ay ang opisina ni Felicia. Kadadating lang din ni Felicia ilang sandali ang nakalipas at nang makita niya si Anastasia na papasok, inilapag niya ang tasa ng kape sa kanyang kamay para tanungin si Anastasia na nakangiti, "Kamusta ang Sabado ng gabi mo?" Agad na nag-init ang mukha ni Anastasia dahil doon. "Huwag mo nang banggitin, Felicia," hangal niya. Masasabi ni Felicia na bumalik sa landas ang kanilang relasyon nang makita niya kung paano kumilos si Anastasia, at hindi niya maiwasang maging masaya para sa kanyang kaibigan. Sabihin sa katotohanan, lagi kong nararamdaman na si Pangulong Presgrave ay hindi isang taong madaling magbago ng puso. Dapat may tiwala ka sa kanya. Walang masabi si Anastasia tungkol doon. Ito ay parusa lamang ni Elliot para sa kanya, pagkatapos ng lahat. Kahit na tila isang kakilakilabot na biro ngayon na binalikan niya ito ay para sa isang katotohanan na siya ay dumaan sa isang kahabag-habag na panahon dahil sa pangyayari. Pakiramdam niya ay para siyang isang mardi na babae na itinapon sa isang tabi. "Felicia," sinserong tawag ni Anastasia sa kanya. "Salamat sa pag-aalaga at pagprotekta sa akin sa lahat ng oras na ito. Gusto kong makipagkaibigan sa mga tunay na tao." Tahimik na binitawan siya ni Felicia ng papuri. Nang marinig iyon, napangiti si Anastasia na magkadikit ang mga labi. "Salamat. Maaari mo akong tanungin kung kailangan mo ng tulong ko sa anumang bagay. Hindi mo kailangang magpigil." "Oo naman. Huwag mo lang akong kalimutan kapag naging lady boss ka ng Presgrave Group," pabirong sabi ni Felicia. Mabilis na bumalik ang kulay sa alabok muli sa mga pisngi ni Anastasia at hinawakan niya ang kanyang ulo at tumawa. "Tigilan mo na ako, Felicia. Hindi ka maaaring magbiro tungkol sa isang bagay na tulad nito." Binaliwala lang ni Felicia ang mga salita ni Anastasia at ipinagpatuloy ang pagpapatawa sa kanya. "Bakit hindi? Baka isang araw lang mangyari. Kailangan kong bumuo ng magandang relasyon sa iyo bago dumating ang araw na iyon." Malakas ang kanyang pakiramdam na ang kanyang mga salita ay maaaring magkatotoo sa huli. Ang katulong ni Felicia ay kumatok sa kanyang pinto sa sandaling ito. Dala-dala ng taong iyon ang isang buong stack ng mga file sa kanyang mga kamay habang papasok siya. "Felicia, lahat ng ito ay mangangailangan ng iyong lagda bago mag 10 a.m. Dahil ayaw na niyang abalahin pa siya, automatikong pumunta si Anastasia at itinulak ang pinto para makabalik sa sarili niyang opisina. Habang binuhusan siya ni Grace ng isang tasa ng kape, nag-click si Anastasia na buksan ang file na ginamit niya sa pag-save ng kanyang mga draft. Ang inspirasyong nawala sa kanya 2 araw na ang nakakaraan ay tila bumalik sa kanya sa sandaling iyon. Pinalamig nito ang kanyang puso. Takot na takot siya sa naramdaman nang maisip niyang nawalan siya ng inspirasyon. Ang kanyang mga kasanayan at pagkamalikhain ay ang kanyang pera.